Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon mo. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Jeremias. Napakahirap ng katayuan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa na natili akong nag-iisa, sapagkat may ipinaggagawa ka sa akin. Kaya nga nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na matapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw?
Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ikaw muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sa iyo ako upang ikaw'y pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoong Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumusog. Sa masamang tao, ako ay iligtas, at sa pumapatay, agawin mo ako at ipagsanggalang. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sila'y nag-aabang, pagmasdan mo yaong taong mababaksig. Nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkakulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na taga-sanggalang. Ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awiting ko'y pag-ibig mong wagas. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao,
Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. At maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabatin pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ang pundador ng mga Jesuita, ang mga pari sa Ateneo, sa Xavier, sa PGH, ang mga misyonero at batikan na mga spiritual director. Sapagkat si San Ignacio ay nagambag sa simbahan ng isang napakagandang proseso na tinatawag nating pagninilay at pagsusuri o discernment process. Ito'y bunga ng sarili niyang buhay. Siya po ay galing sa isang mayamang pamilya at inasam niyang maging isang sundalo. Meron silang palasyo at sila'y naging katiwala ng kaharian. Kung kaya nga't sila'y pinadadala upang ipagtanggol ang kaharian. At yun ang pangarap ni San Ignacio. Yumaman, sumikat, maging malakas, at makilalang isang mahusay na sundalo at malay mo, masama pa siya sa korte ng hari. Ngunit sa isa sa mga digmaang kanyang pinuntahan ay tinamaan ng kanyon ang kanyang paa. Kaya't napilay siya halos at naratay sa kama ng matagal na panahon. At habang siya'y nagpapagaling, dahil siya rin ay maaral at mabasa, naghahanap siya ng libro. Ngunit doon sa kinalulugaran niya, dalawa lang ang librong mayroon. Ang buhay ni Kristo at ang buhay ng mga santo. Wala siya magawa. Wala pa namang YouTube noon, Netflix. At wala siya ibang pwedeng basahin at siya'y nasa kama lamang. Kaya yun ang kanyang mga nabasa. Ang buhay ni Kristo at ang buhay ng mga santo. At dahil din sa pangyayaring iyon, na nagkakrisis siya, biruin mo, pangarap mo maging isang sundalo, pangarap mong makilala at nabalda ka, ito'y nakasira ng kanyang loob. At alam na niya na hindi na mangyayari ang kanyang pangarap dahil mahihirapan na siyang lumusob sa mga digmaan. At dito rin siya animoy nahipo ng Panginoon. Na siya'y tinawag at pinamumuka sa kanya, ano ba talaga ang saysay ng buhay? Ano ba talaga ang makapagbibigay kagalakan, kaganapan sa buhay? At dito, natutunan ni San Ignacio ang kahalagahan. Hanapin mo kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. Lahat naman tayo may hinahanap.
Pero ang tanong, yung bang hinahanap natin, ito ang pinakamahalaga? Baka yung pinagugulan mo ng lakas, ng panahon, ng lahat-lahat sa buhay mo. Ngayon, anong pinag-uukulan mo ng labi sa buhay mo? Yung trabaho mo? Yung love life mo? Yung pag-aaral mo? Ngayon, alam natin, marami na ang abala. Maghahalala na uli. Magpapatayan, magsisiraan, magbabayaran, magkakasakitan para lang sa pwesto. Yan ba ang pinakamahalaga? Ngunit may pangalawa pang tanong si San Ignacio. Bukod sa hanapin mo, ano ba ang pinakamahalaga sa buhay mo? Para raw malaman natin kung ano yung pinakamahalaga, ano raw yung pangmatagalan talaga sa buhay? Ano yung talagang tatagal? Yun daw ang isang mainam na sukatan para mahanap mo kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. At yun yung napansin ni San Ignacio, lalo na nung nagbabasa sa buhay ni Kristo at ng mga santo, at maging sa pagtingin niya sa mga nangyayari sa buhay. Yun daw ligaya ng mundo, pag naibigay sa'yo, agad-agad masaya ka. Pero, di kalaunan, nawawala rin yung saya. Sa iba nga, ang nangyayari pa, hindi lang nawawala yung saya, nalulungkot pa. Hindi ho ba ganun din ang karanasan natin? Minsan gusto mo yung pagkain, tuwan-tuwa ka, nakuha mo ang paborito mong pagkain. Pagkatapos sa isang oras, wala na. Wala na yung saya mo. Tapos ang 2 oras, gutom ka na uli. Nakuha mo lahat, yung pera. Yung iba nga nung una, ang saya-saya mo nagkapera. Pero yung ibang nagkapera, parang lalong lumungkot ang buhay. Kasi ngayon, lagi siyang ninenervyos, baka nakawin tong pera ko. Baka nakikipagkaibigan lang sa akin to dahil may pera ako. Baka yung inaalagaan lang ako nito dahil may mamanahin sa akin. Napansin nyo, sa halip na maging masaya bandang huli, nawala na yung saya, naging miserable pa. Diba yung isang beses, nakapagnakaw, nakapatay, pero sumuko din sa pulis. Anong sabi niya? Nung nakuha ko yung pera, akala ko okay na, pero hindi ako makatulog. Binabagabag ako ng konsyensya ko. Naguguluhan ako. Yun daw ang huwad na kaligayahan. Sandali lang, tapos papalitan pa ng kalungkutan at kaguluhan. Sa kabilang banda, katulad ng nangyari sa Poong Nazareno, katulad ng nangyari sa mga santo, narito po sa atin si San Clemente, isang martir. Napansin niyo po, si San Lorenzo, si San Pedro Calungsod. Napansin niyo po yung mga santo natin, maging ang mahal na Birheng Maria, at lalo na sapagkat ginagaya lang naman nating lahat si Jesus Nazareno, may sakit, may hirap. Kaya nga pag nakita natin ang Poong Nazareno, nakita natin paghihirap. Pero bakit sa kanya pa rin tayo tumatakbo? Kasi alam natin, hindi magtatagal yung hirap. Papalitan ng hirap ng kagalakan at kaluwalhatian. Siguro nga, sila San Lorenzo, si San Pedro Calungsod, pinatay sila, pinahirapan sila, pero sandali lang yun. Ang kapalit na kagalakan at kaluwalhatian, pangmatagalan, panghabambuhay. At yun ang sabi ni San Ignacio, yun daw ang magandang panukatan. Kaya nung nagbabasa sa buhay ng mga santo, nung una siguro napansin niya, ang hirap naman ito. Pinahirapan, pinagkaisahan, naghirap. Pero nakita niya, sa bandang huli,
ang lahat ng ito ay napalitan ng tunay na kayamanan, ng tunay na kapangyarihan, ng tunay na kagalakan. Ito yung pinakita rin sa talinghaga ngayon. Bakit na ipagpalit nung mga ngalakal, lahat-lahat ng meron siya para sa perlas na iyon? Mahirap yun, di ba? Nung pinagbili mo lahat, parang may sakit din. Pero, ang kapalit, yung perlas na pinakamahalaga. Bakit iniwan ng mama lahat-lahat para makuha yung bukid na may kayamanan? Sabagat sa bandang huli, baliwala lahat ng iniwan niya kumpara sa nakuha niya. Si Jeremias sa unang pagbasa, umaangal sa Panginoon, panay pahirap na lang po to. Itong ginagawa kong pagsunod sa inyo, ako pa ang pinagkakaisahan, ako ang pinagtutulungan, ako ang minamasama. Pero natagpuan din ni Jeremias ang tunay na biyaya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin na maging mapanuri tayo upang katulad ng turo ni San Ignacio, mapili natin kung ano talaga ang pinakamahalaga sa buhay. Yan bang dinadasal mo ngayon sa Nazareno? Yan ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay? Tanungin mo ang sarili mo, pangmatagalan ba yung hinihingi mo sa Kanya? O baka panandalian lamang? Yan bang hinihingi natin sa Kanya, tutulong sa atin sa kaligtasan? Magdadala sa atin sa langit? Sapagkat kung magdadala yan sa langit, kung magliligtas sa atin yan, kung magtatagal yan, yan ang pinakamahalaga. Yan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdarasal, kaya tayo namamanata. Hindi lang para humiling kay Jesus Nazareno, kung hindi higit sa lahat, upang ituro niya sa atin ano ang pinakamahalaga, pinakamainam, pinakamabuting biyaya sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya na mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating tugon, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan.
Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kanyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista, San Ignacio de Loyola, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin sa pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa, mga bagong ating mga altar servers ngayon. Sana patuloy silang maging masipag. At salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Agad-agad po tayong tumutugon sa mga nasusunugan sa salanta at tumutulong tayo sa mga parokya, buwan-buwan, sa mga may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tumpak na biyaya na ibinibigay sa atin ni Jesus Nazareno ay ang pinakamahalaga at pinakanagtatagal sa lahat sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O namin, para namin buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso namatayan ay sa isan ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalagad ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalagad ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.